Mga kabunyog, mga kababayan, ngayong araw, nagpatawag ng press conference si dating Ilocos Governor, actually dati rin itong congressman, Ilocos Sur Governor ito, dating nag-mayor pa yata ito ng Vigan. Si Mayor ay si dating Governor, dating congressman, dating Mayor Chavit Singson. Eh, ngayon kasi tumakbo sana itong senador. Kaya lang nung ano na, nagsisimula na ang kampanya. Nagsisimula pa lang, nakita niya yata sa survey malayo siya, eh. Hmm, nag-withdraw, hindi na itinuloy ang kanyang, kampanya, itong si Chavit Singson. Eh, ngayon kumuha siya ng atensyon ng publiko dahil nagpatawag ng special na press conference, press con sa sa ano yata yun, eh, Club, Filipino sa San Juan. Hmm. Bago yung press con, naglabas ng, naglabas ng mga information, mga parang prinomote yung kanyang gagawing press con. Ang nakita natin na nag-promote ng kanyang gagawing press con ay mga vloggers at saka mga social media platforms ng mga DDS ng Duterte. Hmm. Ano nila, inaanunsyo nila may pasabog si Governor Chavit Singson. Abangan, panoorin. Tapos nung nagpe-press con na siya, ah, ah, at nung matapos yung press con, kinakalat naman ngayon sa social media ng mga sa ano rin, karamihan sa mga DDS at sa mga pro Duterte, pro Duterte social media platforms. Ang kinakalat nila na nananawagan na daw si Governor Chavit Singson, so former Governor Chavit Singson ng peaceful revolution against corruption. Wow. Ano ba itong, panawagan na ito ni Chavit Singson at ano bang, ano 'to, ano bang sinabi niya kanina sa press con? Ang sabi niya kanina sa press con, ah, na nagbigay siya ng komentaryo ng kanyang, pananaw tungkol sa mainit na issue ngayon, itong mga korapsyon sa flood control, ah, at ang kampanya ng administrasyon ni PBBM tungkol nga sa anti-corruption. Oh, sabi ni Chavit Singson, ano daw 'yan, kumbaga talamak naman talaga na ang ganyang, problema sa Pilipinas. Hmm. Kaya lang sabi niya, hindi naman ito mababago kahit ano, sa kasalukuyang gobyerno, sabi niya, wala. Hindi naman daw talaga, sa madaling sabi, ang press con ni Chavit Singson, anti-Marcos. Anti-Marcos yung press con. So, kaya pala pinopromote ng mga DDS na mga platforms at mga vloggers kasi anti-Marcos. Ah, ang sabi niya, wala siyang tiwala na seryoso o masusolusyunan ng kasalukuyang administrasyon ang problemang ito. Ano lang daw 'yan, wala namang patutunguhan daw yung mga investigasyon na 'yan. Kaya ang panawagan ni Chavit Singson, magpalit ng gobyerno kasi hindi na raw aandar 'tong gobyerno na 'to, wala na 'to, sabi niya. Kaya lang ang paraan niya na sinasabi sa pagpapalit ng gobyerno, yung mga ano daw, simbahan, mga sundalo, retired na mga sundalo, pulis, sila na daw. Pangunahan na daw ng kabataan. Manawagan na ng peaceful revolution against corruption. Yan yung yan yung paulit-ulit na sinasabi kanina ni Chavit Singson. At sana 'wag na daw ituloy yung mga rally, ano na daw 'yan, 'wag na lang daw pumasok ang mga kabataan sa klase, hindi sila papasok sa klase hangga't hindi napapalitan ang gobyerno. Ah, kaya ano ito, eh, na parang ang gulo ng mga sinasabi ni Chavit Singson kanina, hindi mo maintindihan. Ah, ano bang ano niya, ano bang grupo niya? Hmm. Eh, kung nananawagan siya ng, sinasabi niya pagpapalit ng gobyerno, sino namang iluluklok niya? Ang sabi niya kasi dapat daw hindi na mga politiko, mga pare, mga sundalo, ang alam natin na nagtutulak ng ganyan, ito na nga yung diniscuss namin naalala niyo, diniscuss namin 'to ni, dating Secretary Ronald Llamas dun sa aming regular na talakayan kada Sabado, yung Dos Amigos. Diniscuss namin 'to ni Ronald, eh.
Ang sabi nga namin, itong panawagan para sa laban sa korupsyon, katiwalian, lalo na dito pagdating sa issue ng flood control. Ang sabi natin, ah, ano ito, maraming grupo ang sasakay dito. At mag-ingat lang tayo kasi may mga grupo na may kanya-kanyang agenda. Halimbawa, binanggit din namin 'yan sa talakayan namin. Mayroong mga retiradong sundalo, pulis, na ang programa nila ay, um, palitan na ang nakatayong gobyerno ng isang gobyerno ng actually, parang civilian military junta ang lalabas niyan. Parang civilian military junta. Kaya lang, hindi ang sabi namin ni Llamas, ni Ronald, sino naman ang nasa likod niyan? Hindi naman malinaw kung sino. Yun din yung problema doon sa sinasabi ni Chavit Singson. Okay, kung papalitan ng gobyerno, sinong papalit? Sino-sino? Hindi niya naman masabi, ganun lang ka-general. Ganun lang ka-general. Ang sabi ni Chavit Singson, pangunahan na daw ng taong simbahan, religious groups, at saka ng military, at saka ng PNP, at ng kabataan. Masyadong ano yan eh, masyadong general yung ganyan. Kapag papalitan mo ang gobyerno ng gano'n, ano na yan, actually nagbo-border na nga yan sa sedition eh. Nagbo-border na sa sedition ang gano'ng panawagan. Anyway, hindi natin malaman ano ba talaga ang agenda ni Chavit Singson at bakit nananawagan siya ng gano'n. Ah, tama naman yung sinasabi niya na ano na nga, ang korapsyon ito ay masyado ng talamak at hindi na ito madaling solusyonan, napakahirap. Ah, Tama naman yung sinasabi niya. Kaya lang ang problema, paano at sinong ipapalit? Baka naman yung mga military na yan na sinasabi niya, ang itutulak din naman pagpapalit ng gobyerno si Sara Duterte. Yun. Kaya mahirap yung grupo na yan na sinasabi ni Chavit Singson. Ha? Bakit mga Duterte ang nagpo-promote ng mga sinabi ni Chavit Singson? Pero siyempre nagre-react yung mga pro Marcos na mga vloggers at saka social media platforms. Sabi nila, itong si Manong Chavit lumabas naman, lumitaw na naman, parang nananawagan na naman ng tulad nung kay ERAP. Eh, 'di ba kasi ang pinagmamalaki, Chavit Singson yung whistleblower nun, eh, yung labang kay ERAP. Dahil sa kanyang, pagbubunyag noon, napatalsik si ERAP. Yung malaki, malaki yung naging role niya noon. Kaya parang ang kanina nga, ang sinasabi ng mga DDS vloggers at saka yung mga social media nila, mga trolls, ayan, mayroon na namang pasabog si Manong Chavit Singson. Parang mauulit ang nangyari kay ERAP. Diyan tinutukoy nila mauulit na mapatalsik si PBBM. Kaya nga ngayon, press conference ang Makabayan Black, nilinaw ng Makabayan Black, hindi naman nila panawagan sa rally sa Luneta na Marcos resign. Actually, ang rally sa Luneta, anti-corruption. Pero hindi yun para sa pagpapatalsik kay Marcos. Kasi sinasakayan ng mga DDS eh. Sinasakayan ng mga pro-Duterte groups na habang galit ang mamamayan dito sa mga lumilitaw na matitinding katiwalian, sobrang katiwalian talaga, garapalan. Itong mga DDS naman, kung ano-anong mga pinopromote na mga agenda. Tulad ng panawagan ng Marcos resign, ah, tulad nito, itong kay Chavit Singson, hindi natin alam kung sino na naman ang nasa likod niya. Pero yun na nga, mga DDS ang nagpo-promote ng kanyang mga sinabi. Hmm. Anyway, so yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan diyan sa ano kaya ang plano at nag-respond si Chavit Singson. So muli po mga kabunyog, salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik ng ating mga talakayan. Ito po ang ating talakayan dito sa ating bagong YouTube channel at bagong Facebook page. Dito po sa Veritas. Dito, nagdi-discuss tayo ng topic kung saan tinatalakay natin ang katotohanan dahil alam nating ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo.